mga kasambahay, para sa mga kabubukas lamang, tayo po ay narito pa rin sa ating programang Bayanihan. Ilang buwan na lamang at isasagawa namang muli ang synchronized elections sa ating bansa, kung saan pagsasabayin ng eleksyon mula local level, national level at sa ARMM. Kagaya ng COMELEC at ng Philippine National Police, puspusan na rin ang paghahanda ng inyong sandatahang lakas upang magampanan ang tungkulin na tiyakin ng isang mapayapa at patas na halalan. To give us a background about this, panoorin natin ang aming naging panayam sa Chief ng Plans, Programs and Policies ng Office of the Deputy Chief of Staff for Operations ng ating Armed Forces, si Colonel Romeo S. Bronner. Bunsod ng nalalapit na halalan, isa ang Armed Forces of the Philippines sa mga ahensya ng pamahalaan na binigyan ng malaking responsibilidad ng Commission on Elections upang tiyakin ang kaayusan at kapayapaan ng halalan sa darating na Mayo. Malaki yung responsibilidad ng Armed Forces of the Philippines para sa darating na eleksyon. In fact, yung mga nakaraang eleksyon ay malaki rin yung ginampanang role ng Armed Forces. Unang-una ay kasama namin ang Philippine National Police sa pag-conduct ng mga checkpoints. Gusto natin i-remind yung mga sundalo natin na kapag kayo ay nasa checkpoint, kailangan yung checkpoint ay maliwanag sa maliwanag na lugar. Merong maliwanag na signage na nakalagay doon na ito ay isang COMELEC checkpoint. Nakalagay doon yung pangalan ng COMELEC officer sa lugar at yung pangalan ng commander ng mismong unit na nag-checkpoint. Pangalawa, pag sila ay kasama sa mga checkpoints, kailangan naka-uniforme sila. Pagdating po sa pag-search ng mga sasakyan, we are limited to a visual search. No? So, ibig sabihin, kung ano lang yung nakikita natin, yun lang ang pwede nating i-check. Ang tinitignan kasi natin dito ay yung mga baril, kung may mga baril, or kung may mga iba pang mga illegal na bagay dun sa sasakyan. Dahil dito, patuloy ang paghahandang isinasagawa ng AFP kasama ang ibang miyembro ng Joint Security Coordinating Center o JSCC na binuo ng COMELEC. Marami na tayong naging mga pagpupulong sa Philippine National Police at ng COMELEC. At siya ang nagbibigay ng utos sa AFP at sa PNP. So, lahat ng mga ginagawa natin ay batay sa utos ng COMELEC. So, hindi tayo lumalabag dito. Layunin ng AFP na tiyakin na walang pribado o armadong grupo ang manggugulo sa mga precinct areas na siyang kritikal lalo na sa araw ng botohan. Tuwing yung mismong araw ng eleksyon ay ang mga PNP at mga AFP members ang nagsisecure dun sa polling centers. However, may mga rules and regulations rin tayo na sinusunod. For example, hindi tayo pwedeng lumapit sa voting or polling centers ng higit sa 50 meters. Pero, merong exception to the rule. Kung magulo yung polling center or kung nagkakaroon ng kaguluhan sa loob, that is the time that our soldiers and our policemen can come in dun sa polling center. Isa sa mga pinakamalaking responsibilidad namin ay yung pag-ensure na itong mga private armed groups at yung mga iba pang mga threats katulad ng mga New People's Army, at yung mga iba pang mga kidnap for ransom groups, for example, ay hindi nila magampanan o magawa yung mga plano nilang pagsira sa kapayapaan ng ating election period. Samantala, nagsasagawa na din ng kaukulang paghahanda ang buong AFP upang magampanan ang isa pa nitong tungkulin na tulungan ng PNP at COMELEC na i-transport ng maayos sa mga PCOS machines at iba pang elections paraphernalia. Isa sa mga paghahanda natin ay yung pag-utos natin sa mga units natin na gawing available yung mga transport assets natin katulad ng mga truck, ng mga barko at ng mga eroplano. So kapag kailangan na talaga,
ng tulong ng armed forces in this aspect, ay handa na kaming ibigay ito. Kaugnay nito, naniniwala ang buong AFP na makakamit natin ng isang mapayapa at patas na halalan kung tayong lahat ay magtutulungan. Ngayong darating po na halalan, makakaasa po kayo na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawin po ang aming makakaya upang maging free, orderly, peaceful, and credible itong 2013 elections.